because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I
soar with you above the storm. Father, you are big over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ito po ang huling linggo natin. Well, huling linggo na nasa MCQ tayo. Diba? GCQ na tayo raw next week. So, what brings to mind is mag-face-to-face na ba tayo? Magkikita na ba tayo ng worship service? I don't know. I'm praying that we would. Pero tignan natin kung anong guidelines ang ilalabas ng gobyerno natin. But I'm praying na katulad nyo, magkita-kita po tayo. Now, siguro isa sa mga magiging challenge natin is kung merong available na lugar. And I'm pretty sure hindi pa magbubukas yung dati nating pinagdadausan. Although I'm hoping malalaman ko bukas. Pero just in case, siguro tulungan nyo po kami maghanap ng lugar. Pagdadausan natin tuwing linggo. Just in case po na i-allow na tayo ng gobyerno na magdaos ng ating mga church services. Isa yan sa downside ng walang sarili pang building, walang sariling lugar. But then again, hindi naman tayo pinababayaan ng ating Panginoon, and I'm sure magkakaroon po tayo ng lugar. Kumusta po ang inyong MCQ? Excited na po ba kayong pumasok sa GCQ o natatakot kayong pumasok sa GCQ? Para dun sa mga nagtatrabaho sa atin, kumusta po? Makakapasok na po ba sila ng trabaho? Isa lang ang masasabi ko sa inyo, mag-ingat po kayo. Even though nag-GCQ tayo, ang COVID-19 po ay wala pa ring gamot.
So, ibig sabihin po niyan, delikado pa rin. So, kung wala naman po kayong dahilan para lumabas, wala kayong dahilan para mag-ikot, wag na lang po tayong lumabas. Let's stay at home. Okay? Hayaan natin yung mga tao na dapat lumabas ang lumabas. Kung hindi, dadagdag pa po tayo sa mga posibilidad na magkaroon ng COVID-19. Alam mo, minsan naiisip natin parang agrabyado tayo kasi hindi tayo nakakalabas. Alam mo, madalas tumitingin tayo sa sarili natin eh. Feeling natin na agrabyado tayo ng ibang tao. Lalo na itong pandemic na to, nakakakita ka ng mga tao na namamayagpag, hindi sumusunod sa batas, nakakalamang o nanlalamang. Meron tayong mga kilalang ganyan, di po ba? Ano po ang epekto sa inyo pag nakakita kayo ng ibang tao na hindi sumusunod sa batas o sabihin natin na may masama pang ugali at parang nang-aagrabyado pa ng ibang tao? Di ba parang ang init sa pakiramdam, no? Parang may sumusunog sa dibdib mo na hindi mo maintindihan. Napakahirap pong intindihin. Pero yung galit, nandiyan dyan eh. Mga kapatid, alam po ng Panginoon ang pinagdadaanan natin, ang kinalalagyan natin, at alam niya na may mga tao sa paligid natin na mayroong ganitong uri ng kasarian. Meron silang masamang layunin, meron silang masamang ginagawa, at parang walang Diyos na pumipigil sa kanila. Di ba? Gumagawa na nga ng masama, nanlalamang na ng ibang tao, parang walang pumipigil sa kanila. At aminin man natin o hindi, may epekto sa atin ang mga ganitong bagay. So, siguro dapat tanungin natin sarili natin, ano ba ang dapat nating gawin? Di ba? What to do when evil people wins or seemingly they win? Ano ba ang dapat nating gawin? Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Let's pray. Panginoon aming Ama, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpupuri, nagpapasalamat sa isa na namang araw na binigay niyo upang kami po'y makapanambahan sa inyo. Panginoon, purihin ka Panginoon at kami malusog, walang sakit, walang nahawa, kumpleto ang pamilya, nakakakain Panginoon, at nasusupplement pa rin ang pangangailangan ng aming pamilya. Panginoon, purihin ka at hindi mo kami pinababayaan. Lord, salamat po at dinala mo kami sa lugar na ito upang manambahan sa iyo. Salamat po Panginoon na binibigyan niyo pa rin kami ng opportunity upang makapakinig ng iyong salita. Dalangin ko po Panginoon na hayaan niyo ang banal na spirito na kumilos, kausapin ang bawat isa at itaas ang pangalan ni Jesucristo. We thank you so much for all of this. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. So ang katanungan po natin, what to do? Ano po ang dapat natin gawin pag seemingly ang mga masasamang tao po ang namamayagpag? Sabi ko nga sa inyo, mainit sa pakiramdam. Hindi mo alam kung paano ka susuling, parang gusto mong magmura, gusto mong magwala. Sa Psalms 37 verse 1 to 9, binigyan po tayo ng direksyon ng Panginoon kung ano po ang gagawin natin. So gusto ko pong basahin natin to. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin sa Psalms 37 verse 1 to 9. Ano pong nasabi doon? Do not fret because of evildoers. Be not envious towards wrongdoers, for they will wither quickly like the grass and fade like the green herb. And fade like the herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart.
Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He will do it. He will bring forth your righteousness as the light and your judgment as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it leads only to evil doing, for evildoers will be cut off. But those who wait for the Lord, they will inherit the land. Kung titignan po natin dun sa binasa natin, 3 beses po binanggit doon yung do not fret. Ano po ang ibig sabihin ng do not fret? Diba? Para doon sa mga musicians natin, iniisip yung fret nasa gitara eh. Pero pag sinabi mong fret, yung original na salita po rito na ginamit sa Hebreo, ibig sabihin niyan, yung burn, do not burn. Slow burn po kasi to eh. Pag ikaw po ay nagsimulang mainis sa isang tao na gumagawa ng masama, gumagawa ng masama sa kapwa niya, sa buhay niya, na parang walang Diyos, nagsisimula kang mag-burn sa loob. Parang yung galit, lumalaki yan dahan-dahan. Slow burn. Mula sa maliit na galit, lumalaki yan. So, mula sa maliit na pagkainis, lumalaki yan. Yun po ang ibig sabihin dito ng fret. Huwag po nating i-entertain yung galit. So ano po ang gagawin natin? Sabi nga rito, unang-una pa lang sinabi na, fret not. Fret not. Huwag kang magalit, huwag kang mag-burn, huwag kang masunog. Do not fret. Napakadelikado po. Parang lason po yan eh. Pag nag-fret ka, para kang uminom ng lason na dahan-dahang kumakain sa'yo. Hindi mo alam, sobrang galit, sobrang himutok mo na dun sa tao. Ano ba itong mga pinag-uusapan nating mga taong ito? Ito po yung mga nananamantala. Lalo na itong pandemic, di ba? Alam niyo yung mga tao na pag may bigayan ng mga tawag natin dito, mga relief goods. Di ba? Ninanakaw yung ibang relief goods. Hindi nila pinamimigay. Or hindi ka naman dapat tumanggap ng ayuda dahil hindi ka naka-qualify dun sa taong yun, sa category na yon, tumatanggap ka ng ayuda. Diba? Parang ganito yan eh. Hindi ka naman dapat na 4-piece, pero nasa 4-piece ka. Diba? Abay, mahiya ka naman. Merong mga tao na mas karapat dapat na tumanggap ng ayuda na yon, pero hindi nila natatanggap dahil nandiyan ka. Meron naman nakatanggap na ng ayuda, dumodoble pa. Diba? May mga tao na gano'n na talagang sabihin na natin na sinasamantala yung pagkakataon na parang nakakalusot. Ayaw mo namang isumbong. Diba? Pero yung galit na nasa puso mo, naiipon yan. A word of warning para dun sa mga tao na gumagawa nun. Dumarami ang taong nagagalit sa iyo. Higit sa lahat, ang Diyos po sa langit ay nakikita ang ginagawa mo. May mga tao talaga na hindi mo mapipigilan na manlamang. May mga tao talaga na ganid. May mga tao talaga na oportunista. Pero hindi po tayo ang huhusga sa kanila.
Kung ikaw ay nakakaramdam ng galit para sa mga ganitong tao, normal yan. Pero ang sabi ng Panginoon, fret not. Sa madaling salita, isuko mo sa Panginoon yan. Ikaw rin ang nahihirapan. Alam niyo po, ang resulta ng galit sa atin, tataas ang alta presyon mo. Di ba? Sasakit ang ulo mo, magagalit ka lang, baka atakihin ka sa puso. Diba? Samantalang yung tao na kinaiinisan mo, kinagagalitan mo, okay lang siya. Diba? Mga kaibigan, ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine, saith the Lord. Hindi po ikaw ang huhusga sa kanila. Ang Diyos po ang huhusga sa kanila. At huwag mong isipin na nakakalusot po ang mga taong ito. Hindi po sila nakakalusot. Hindi po nakakalusot tong mga taong to. Tandaan niyo po, it is just a matter of time. So fret not. Minsan, naiinggit ka. Diba? Sabi ng Biblia, do not be envious. Huwag kang magalit, fret not, then do not be envious. Minsan naiinggit ka eh. Pareho kayong nasa 4-piece. Siya tumanggap na ng dagdag na ayuda. Siguro nagkamali ang City Hall, nagkamali ang barangay. Nakalusot siya. Gusto mo, ikaw din. Huwag ganun. Diba? Iniaadya ka ng Panginoon. Kaya hindi niloob ng Panginoon na mapunta ka doon sa ganung sitwasyon dahil ayaw ka niya magkasala. Ngayon, kung naiinggit ka at gusto mong gawin yung ginagawa niya, doon tayo magkakaproblema. Huwag kang mainggit. Hindi maganda yung ginagawa ng tao, kinaiinggitan mo. Diba? Pinagnanakawan niya ang kaba ng bayan, pinagnanakawan niya ang ibang tao. Gusto mo, gawin mo rin. Lahat tayo po ay may pangangailangan. Sabi nga nung isang kakilala ko, ang tao, lahat yan, may presyo. Ayoko man maniwala sa kanya. Pero merong certain level, certain point in your life na maaaring mangailangan ka. At dahil sa pangangailangan na yun, maaari kang matempte, maaari kang matukso. Iwas po tayo. Huwag kang maiinggit. Pag nasimula kang mainggit, una galit eh. Simula kang magalit, then simula kang mainggit, baka ka matukso. Mahirap po yan. Mga kapatid, huwag po tayong mainggit dun sa mga tao na akala natin ay nakakalusot sa Diyos. Maniwala po kayo sa akin, hindi po sila nakakalusot. It's just a matter of time. Hindi po natutulog ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. Huwag kang magalit, huwag kang mainggit, magtiwala tayo sa Panginoon. Trust in the Lord. He knows what He is doing. Unang-una, magtiwala ka, hindi ka niya pinababayaan. Hindi ka niya inaagrabyado. Mahal tayo ng Panginoon, aalagaan niya tayo. Di ba, nung mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin, nire-remind tayo ng Panginoon, even at your old age. Kahit ako, I have to remind myself, even at my old age, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Pinangako niya yan. Magtiwala ka, hindi ka niya pababayaan. Magtiwala ka, yung mga taong yan, yung mga taong nakikita mo, huwag mong kaiinggitan. Meron sila ng panahon para sa pagtutuos. Hindi po sila nakakalusot. You just have to trust that God is sovereign and God is in control. Sabi niyo siguro,
Bakit pinababayaan ng Panginoon na mamayagpag sila? Hindi po sila pinapabayaan. Parang pagkain po yan, niluluto yan, hindi yan biglaan. Hindi po yan magic. Tandaan nyo, hindi po tayo mga robot na dinidiktahan ng Panginoon. Hindi nyo alam, baka mamaya itong mga taong to kinakalabit na ng Panginoon. Napagsasabihan na, pero itinutuloy pa rin nila. Alam niyo po, napakamaawain ng Panginoon. Sobra pong maawain ng Panginoon. Binibigyan niya ng pagkakataon lahat ng tao para magbago. At ito pong mga taong ito, I'm sure kinakausap po ng Panginoon yan in various ways. It just takes time. Kung makikinig po sila, then praise God. Kung hindi po, then meron po silang kalalagyan sa Panginoon. Alam niyo po, mabait po ang Panginoon. Pero banal din po ang Panginoon. He will not tolerate sin. Hindi niya palulusutin ang kasalanan. Kung ikaw nga, nararamdaman mo ang judgment ng Panginoon sa buhay mo pag nagkakamali tayo. Sila pa kaya? Trust in the Lord. But most of all, I would say you should delight in the Lord. Diba? Delight yourself in the Lord. Pag sinabi mong delight yourself in the Lord, you focus on God. Kanina binanggit natin magtiwala ka sa Panginoon. Isa sa mga karakter ng Panginoon, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. To delight yourself in the Lord is to focus on God's character. Diba? Alam mo na mapagkakatiwalaan ng Panginoon. So hindi ka dapat nag-aalala. Alam mo na kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan. So you focus on that. You delight. When you say you delight, you focus on God's character, on God's promise. Alam mo kapatid, you just have to understand, even in our small way, we need to understand who God is. Ito ang Diyos na nagligtas sa iyo mula sa kasalanan, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para iligtas ka. Di ba? Yun ang pinakamalaki niyang regalo sa atin. Mula sa kasalanan, niligtas tayo ng Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at nabuhay namang muli after 3 days para magtagumpay sa kamatayan, para makasama tayo habang buhay sa kalangitan, habang panahon sa kalangitan. God is so good. Let us focus on that. Kung kaya niyang iligtas ang kaluluwa mo, kung kaya niyang ibigay ang kanyang sariling anak bilang manunubos, ano ba naman yung pakainin ka lang niya araw-araw? Ano ba naman yung ibigay niya yung pangangailangan mo? Ano ba naman yung protektahan ka para doon sa mga nanlalamang? Di po ba mas maliit yun kumpara sa halaga ng kaluluwa mo? God is good. God is merciful. Most of all, God is gracious. He loves you so much that He gave His only begotten Son. Ipagkakait pa ba niya yung mga pangangailangan mo? Kung yung sarili niyang anak hindi niya ipinagdamot sa iyo? Delight yourself in the Lord. Mga kapatid, sobra-sobra ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Kaya pag nakakita kayo ng tao na nanlalamang, huwag ho nating hayaan na lamunin tayo ng galit dahil meron tayong mas malaking Diyos na nagmamahal po sa atin. What else? Commit your way
to the Lord. When you say you commit your way to the Lord, you commit your life to the Lord. Suko mo yung buhay mo sa Panginoon. Alam mo, siya ang may gawa sa atin. Siya ang mas nakakaintindi sa atin. At ang buhay natin, siya rin ang may hawak. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. You have to surrender your life to God. Instead of getting angry, instead of burning inside, getting envious with people who are doing evil things. You have to commit your life to God. Alam mo, ang mahirap. Parang ganito yan eh. Nung kabataan tayo, ewan ko, hanggang ngayon, usong-uso yung 1, 2, 3 sa jeep. Di ba? Pag medyo kapos na yung pera mo, minsan, natutokso kang hindi magbayad. Bakit? Ginagawa ng barkada mo yan eh. Ginagawa ng ibang tao. So kung ginagawa ng ibang tao, okay lang na gawin mo. Ganon ang natin eh. Ganon tayong mentalidad natin. Basta ginagawa ng ibang tao, gawin mo na lang. Okay lang yun. Yun po ba ang rason doon? Pwede ka naman sumabit na lang. Libre bayad sa sabit, di ba? Pero huwag kang magwa 1, 2, 3. Naghahanap buhay din yung tao. Di ba? Para lamangan mong ganon. Ang buhay natin na isinuko sa Panginoon ay inaalagaan ng Panginoon. Maaring minsan ang tingin natin kinakapos tayo. Pero yun ang tingin natin sa ngayon. Ang Panginoon, hindi po yan nagkukulang sa atin. Hindi po yan nagkukulang. Naiinip lang tayo. Madalas yun ang problema eh. Yung pong inip. Diba? Gusto natin ng kasagutan kagad. When we commit our lives to the Lord, we commit to His timeline. Ibig sabihin, isinusuko natin yung buhay natin sa oras na patatakbuhin niya yung buhay natin sa oras na gusto niya. Kung anong gusto niya mangyari sa buhay natin, mangyayari yan sa panahon niya, hindi sa panahon natin. So hindi tayo dapat mainip. Although I would admit nakakainip minsan maghintay sa Panginoon. Pero it is because God is not bounded by time. Diba? Kita niya na yung umpisa at saka dulo. We just have to trust in His wisdom. Na alam niya ang ginagawa niya sa buhay natin. Ito ang tanong. Sinuko mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? When you commit your way to the Lord, you let God drive your life. Parang ganito po yan eh. Imagine niyo po ang isang kotse. Okay? Ang isang kotse, excuse me. Sino po ang nagmamaneho ng kotse? Yung kotse po symbolizes you, your life. Yung kotse na yan, sino ang nagmamaneho? Ikaw ba ang nakaupo dun sa driver's seat? Ikaw ba ang nagmamaneho? Kung ikaw ang nagmamaneho, ibig sabihin, ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Ikaw ang nasusunod kung gaano kabilis o gaano kabagal ang takbo ng buhay mo, kung kakaliwa ka o kakanan ka o didiretso ka. Hindi ba Diyos ang nagmamaneho ng buhay mo? Kaibigan, siguro panahon na para bitawan natin yung manibela ng buhay natin. Umalis tayo sa upuan natin, pumwesto ka sa likuran, at hayaan mo ang Panginoong Hesukristo ang magmaneho ng buhay mo. Alam mo, ang hirap sa atin. Mas nagtitiwala tayo sa ibang tao kaysa sa Panginoon eh.
Sumasakay ka ng jeep, hindi mo naman kilala yung driver, pero kampante ka nakaupo, nagte-text ka, nagfe-Facebook ka, kasi alam mo, makakarating ka dun sa paroroonan mo. Hindi mo naman kilala yung driver. Sasakay ka sa tricycle, ganun din, hindi mo kilala yung driver, hindi mo alam kung may COVID-19 yung driver. Pero kampante ka dun sa kinauupuan mo, nagkwakwentuhan pa nga kayo ng mga kasama mo, nakikipagkwentuhan ka pa dun sa driver. Dahil alam mo na makakarating ka dun sa papupuntahan mo. Yun din po ang sinasabi ko. Hayaan po natin na si Kristo ang magmaneho ng buhay natin. Hayaan po natin na siya ang manguna sa buhay natin. Alam niya kung didiretso ka dapat o kakaliwa ka o kakanan o kung bibilisan o babagalan. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Hayaan mo na si Kristo na nakakaalam ng buhay mo, na nakakakilala sa iyo, alam niya ang ugali mo, alam niya ang pangangailangan mo, ang magmaneho ng buhay mo. Commit your way to the Lord. Di po ba? Tanungin natin ang sarili natin. Naisuko na po ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Alam niyo ba kung anong kasunod pag naisuko mo na ang sarili mo sa Panginoon? Kapatid, rest in the Lord. You can find comfort in God. Diba? Pwede ka nang mamahinga. Pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, kampante ka. God knows what He is doing. God is in control. I surrender my life to you, dear Lord. Take care of it. Diba? Pag may problema ka, bahala ang Panginoon dyan. Siya ang nakakaalam niyan. Pinahintulutan niyan dumating sa buhay ko yan, pues siya rin ang gagawa ng solusyon para dyan. Nakikita mo yung mga tao na nanlalamang, trust in God. Kampante ka lang. You are protected. He will take care of you. He will take care of that person. Manampalataya ka lang sa Panginoon. Pero alam mo, surprisingly, dun sa mga verse na binasa natin, hindi natapos ang Panginoon dun sa rest in the Lord. For some reason, alam ng Panginoon na hindi ka bibitaw. Alam mo bakit? 3 beses niya sinabi dun sa binasa natin yung salitang fret. Alam ng Panginoon kung gaano tayo kakulit. At dahil doon, 3 beses niya sinabi na huwag kang magagalit dun sa tao, huwag kang magpupuyos ng galit dun sa mga tao ng lalamang. Sinabi niya rin sa atin, pagdating dun sa dulo ng binasa natin, sinabi niya, to cease from anger and forsake wrath. Diba? Cease from anger and forsake wrath. Kasi may mga tao, may mga Kristiyano na hindi makag-move on. Alam mo, walang pinagkaiba yan dun sa isang tao. Kunyari, ikaw, babae ka, nagka-boyfriend ka, diba? Niloko ka, nilamangan ka, pagkatapos kang lamangan, binitawan ka na parang mainit na kaldero, tumalbog-talbog ka pa nga. Nasaktan ka, 5 taon na hindi ka pa makamove on. Nakamove on ka na ba? Diba? Hanggang ngayon, mabanggit lang yung pangalan, nagagalit ka. Meron tayong ganun eh. Diba? Mabanggit lang yung pangalan ng tao, ang reaksyon natin, antindi. Huwag mo ang babanggitin sa akin yung pangalan ng taong yan. Nasisira ang araw ko.
Di ba? Meron tayong ganun eh. Alam mo, kahit sinabi sa atin ng Panginoon na fret not, don't be envious. Commit yourself to God. Rest in the Lord. Alam niya na hindi ka basta-basta nakakalimot. To cease from anger and to forsake wrath also means that you need to let go. Diba? Dapat dinagdag natin dito yan eh. You need to let go. Hindi titigil yung galit mo eh. Ang problema sa atin minsan, pag meron tayong masamang experience tungkol sa isang tao na nanlamang sa atin o nanggulang sa atin, alam mo, minsan mahirap din sa Kristiyano yung masyadong mabait eh. Di ba? Ang dami nangungutang sa'yo, hindi marunong magbayad. Ang masakit, inabot ng COVID-19. Lalong hindi makakabayad yan. Pero pag pinuntahan mo sa bahay, mas masarap pa yung ulam sa'yo. Ang sakit, di ba? Ang sakit sa dibdib. Magagalit ka talaga yan. Di ba? You will be so angry. My friend, you have to let go. When you rest in the Lord, when you commit in the Lord, you have to let go. You cannot stop from being angry. You cannot stop from being angered by these people if you do not let go. Kailangan mong bumitaw. Ito lagi kong sinasabi sa inyo. It's one thing na may pinagdadaanan ka. Dumaan ka as fast as you can. Yung pinagdadaanan mo, daanan mo. Kasama mo naman ang Panginoon eh. Sabi niya, He will never leave you nor forsake you. Pero ang problema sa atin, sa halip na dumaan tayo dun sa pinagdadaanan natin, humihinto ka, hindi ka na umaalis. Bumababad ka. Diba? Let go. Inutangan ka. Umutang sa'yo ng 1,000. Tuwing sisingilin mo, ayaw magbayad. Hindi ko sinasabing wag mo na lang singilin, di ba? Ipanalangin mo yung tao at isuko mo sa Panginoon. Eventually, magbabayad din yan. Magbabayad yan. But if that person doesn't pay, may mga legal na paraan na pwede mong gawin. Pwede mong ipabarangay, di ba? Pero wag mong hayaan na ma-stress ka. Hintayin mo matapos tong COVID-19, di ba? Kausapin mo yung tao, makakabayad din yan. Pero iwasan mo yung magagalit ka. Kasi it's even bad for your health. Walang pinagkaiba yan dun sa galit ka dun sa tao. Kunyari, ikaw si Pedro, galit ka kay Juan. Sa sobrang galit mo kay Juan, uminom ka ng lason. And hoping na ang mamatay si Juan. Naintindihan mo ko? Ang galit po, patungo sa isang tao, ay kapareho ng pag-inom ng lason, pero ikaw ang umiinom ng lason, tapos umaasa ka na ang mamamatay yung kagalit mo. Diba? Parang lason po kasi ang galit. Nananahan yan sa dibdib mo at dahan-dahan kang pinapatay. Huwag po nating hayaan na lamunin tayo ng galit. Hindi po maganda para sa ating kaisipan, hindi po maganda para sa emotional health natin, at higit sa lahat, hindi po maganda para sa physical health natin. Pwede kang mag-alta presyon, pwede kang ma-stress, at pwede kang ma-stroke. You just have to let go. Sabihin mo dyan sa katabi mo, let go. Ayaw makinig, kalabitin mo.
Sabihin mo, let go. Sabihin mo rin, move on. Hindi ka yata nakarinig eh. Lakasan mo ng konti. Move on. Grabe. 5 taon na, hindi ka pa rin makamove on. Hindi mo na nga matandaan kung bakit kayo nagkagalit eh. O, di ba? Alam mo, ulitin ko ito. Mga kapatid. Meron tayong mga kapatiran na maaring masama ang loob mo. May pinag-awayan kayo. Lagi ko pong sinasabi sa inyo to, mas mahalaga po ang relasyon natin sa isa't isa kaysa dun sa mga pinag-aalitan natin. Diba? Well, parang ganito po yan eh, sa mag-asawa po, ang mga kalalakihan especially, kailangan nating matuto na humingi ng tawad sa mga asawa natin. Dahil mas mahalaga yung relasyon natin bilang mag-asawa kaysa sa kung ano man yung pinag-aawayan natin. Minsan hindi na mahalaga kung sinong tama o mali. Minsan. Although most of the time, kailangan magkaalaman ng tama at mali. Pero kung maliit na bagay lang naman yan at pwede naman pag-usapan, matututo ka na humingi ng tawad. Diba? Lalo na kung mas importante yung relasyon. Alam mo, minsan kinakain tayo ng pride natin. Diba? Nasaktan ka, nasaktan ang pamilya mo, hindi mo kaya magpatawad. May mga relasyon na nasisira. Sayang. Sayang ang mga relasyon. Kaya, kaibigan, pakiusap ko sa iyo ngayong araw na to. Kung meron ka ngayon dyan, nakasama, kakilala, masama ang loob mo, pero alam mo na may pinagsamahan kayo, siguro it's about time na magpatawaran tayo. Diba? In God's name, in Jesus' name, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, pinatawad niya tayo sa gaano mang kalaking kasalanan natin para lang makasama niya tayo. Nakikita niyo yun? God is righteous, banal, and He cannot tolerate sin. He cannot. Kaya nga may impyerno eh. Lahat na nagkasala ay pupunta sa impyerno. But He loves you so much. Our relationship with God is more important for God. That's why He gave His only begotten Son. Para tubusin tayo. Ganon din po ang dapat na mentalidad natin. Mas importante po yung relasyon kesa po dun sa kasalanan. Mahirap pong magpatawad, but we have to bridge the gap. Magpatawad po tayo. Dahil mas importante po ang relasyon. Mag-asawa po kayo, magpatawaran kayo. Magkakasama kayo sa simbahan, magpatawaran kayo. Magkakapitbahay kayo, magpatawaran kayo. Mga kapatid, huwag ho nating hayaan na yung galit po ang lumamon sa atin. Alam niyo po, evil may seem to triumph, but only for a while. At the end, God will triumph over them. Alam mo, itong mga taong to, mukhang namamayagpag, pero hindi po hahayaan ng Panginoon yan. God will always triumph over evil. Mga kapatid,
God is love, and love conquers all. Kung magmamahal po tayo, kung titignan po natin yung mga taong ito sa mata ng Panginoon, titignan mo yung taong kiniinisan mo, kinagagalitan mo, yung asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, o kung sino man nagalit ka. Kung titignan mo sila sa mata ng Panginoon, ang makikita mo ay ang pagmamahal ng Panginoon sa taong ito. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa tao, He gave the ultimate sacrifice, the death of His Son, just to ensure our relationship is restored. Ganon din po sana sa atin. Hindi po importante kumpara sa relasyon yung galit natin, yung kasalanan. Kung mamahalin mo yung tao, matututo kang magpatawad. At pag nagpatawad ka, yung relasyon ay manunumbalik. Mas importante po sa Panginoon ang relasyon natin sa Kanya. Kaya niya tayo pinatawad. Matuto po tayong magpatawad. Matuto po tayo na magmahal upang tayo ay makapagpatawad. Maaring meron kang tao na kinakagalitan ngayon. I don't know you personally. I don't know what's going in your head right now. There must be someone there in your mind right now that you're angry with, you hate so much. Mga kapatid, let the love of God be with you right now. Sabi niya, love thy neighbor. Kung ang minamahal mo lang ay yung mga tao na gumagawa ng mabuti sa iyo, anong pinagkaiba mo sa hindi Kristiyano? Ang mga Kristiyano po, magmamahal yan kahit yung tao ay hindi kaibig-ibig. Nakakainis, nakakaasar, gusto mong patayin. Kailangan nating matutunang mahalin. At dahil kailangan nating matutunang mahalin, kailangan nating patawarin. Kung sino mang yung taong yan na nasa isip mo ngayon, I pray, I beg you right now, love that person, forgive that person. I know forgiveness is a process. Sabi nga, yung sakit sa dibdib, matagal mawala yan. Proseso po yan. And when you say process, it takes time. Pag ang pinatutungkulan po natin ay yung sakit, minsan dahil masakit, hindi po tayo makapagpatawad. Pero ito po ang sinasabi ng Biblia. Dapat po na magpatawad ka. Mahalin mo at pagpatawad. Ibig sabihin po niyan, hindi yung mamahalin mo na siya as in, oy, love na kita. Hindi ganon. The first step is for you to decide. Everything starts from here. You have to decide to love the person. Kahit galit ka, kahit nararamdaman mo yung sakit, sabihin mo, Lord, I have decided to love this person. Next, you have to decide to forgive the person. Eh hindi naman po humihingi ng kapatawaran. Ang sabi ng Biblia, you have to be ready to forgive. And you can only be ready to forgive if you've already decided to forgive. So kapatid, decide to love the person and decide to forgive. Dito po palang magsisimula yung proseso ng healing. Yung proseso na matanggal yung sakit. Yung proseso na maghilom yung sugat na nararamdaman mo. Na mawala yung galit. Hindi po mawawala yung galit. Hindi po mawawala yung sakit. Hindi po maghihilom ang sugat. Kung hindi ka magdidesisyon na magmahal
at magpatawad. Before we close, I want you to talk to God right now. I want you to pray for that person in your mind. Yung tao na nasa isip mo na nagagalit ka, nasusuklam ka, and tell God, you have decided to love that person and you have decided to forgive that person. I want you to pray right now. Talk to God right now. Tandaan mo, hindi tayo kaibig-ibig. Pero pinili ng Diyos na ibigin tayo at patawarin tayo. Ganon din ang gagawin mo ngayon. Piliin mo na magmahal at piliin mo na magpatawad. Tell God right now. Talk to Him right now. Pray to Him right now. Tell Him, Lord, I have sinned. I ask you to forgive me. I pray, O Lord God, for this person. State his name. Sabihin mo yung pangalan niya. Itaas mo yung pangalan niya sa Panginoon. At sabihin mo, Lord, galit ako sa taong ito. Nasusuklam ako sa taong ito. Pero nagdidesisyon po ako na mahalin ko yung taong ito at patawarin ang taong ito. Heavenly Father, I come to you, O Lord, and I lift up to you your church. I pray, dear Father, that you speak to the heart of each and every individual that's listening right now. I pray that you could continue to talk to them. I pray that the Holy Spirit will move their heart as they decide to love their enemies, as they decide to forgive their enemies, and let the healing process begin. Panginoon, dinggin mo ang dalangin na ito. Dinggin mo po ang iyong mga anak. At dalangin ko po, dear Lord, na manguna po ang pagmamahal ni Jesucristo sa amin, manguna po ang banal na Espiritu. And in so doing, O Lord God, we will be more Christ-like, much more as the Lord wanted us to be like Him. Help us to love and help us to forgive. Teach us, O Lord, not to fret, not to be envious, but simply to commit to you, O Lord God, to trust you, and dear Lord, to rest in you and to avoid anger. We surrender all these things to you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Muli po, mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, tandaan natin, hindi po matatanggal yung galit, yung sakit, at hindi po maghihilom ang sugat kung hindi ka magdidesisyon na mahalin ang tao at patawarin ang tao. And if when you decide to love and to forgive, the healing process will begin. And it will heal. The pain will go away. It's just a matter of time. Panginoon, tandaan nyo, ang Panginoon po, pinili niya tayo na mahalin at patawarin, gawin po natin ang ginawa niya. Sobra po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Gawin po natin ang sarili natin na channel ng pagmamahal na ito towards other people. Muli, as we end our worship service, paalala po, kung hindi nyo kailangan lumabas, huwag po kayong lalabas. Keep safe, stay at home. Wala pa pong gamot ang COVID-19, ipanalangin po natin yan. Protektahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. And before we close, ulitin ko po, panalangin niyo po na makahanap po tayo ng lugar na pagdadausan natin ng ating service pagpasok po ng GCQ. Let's pray for that. Pray for one another. Lagi po namin kasama kayo sa panalangin, lagi po namin kayong pinapanalangin. Again, have a blessed Sunday and God bless you all. Amen, amen, and amen.